Malacanang, pumitik na sa House of Representatives. Martin Romualdez nasindak sa naging mensahe ni Executive Lucas Bersamin nang pagsabihan siyang linisin niya ang duming kumakalat ngayon sa kanyang kamara. Ani nga ni Atty. Rowena Guanzon ay goodbye na Martin Romualdez dahil cabinet members umalma na. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Tila unti-unti na ngang gumagalaw ang Malacanang ngayon para pagsabihan ang dambuhalang magnanakaw sa ating bansa matapos nilang aminin na malaki ang korupsyon sa loob ng House of Representatives. Buwelta pa nga ni Atty. Rowena Guanzon. Awit, pumitik ang palasyo sa kapalpakan ng House na pinamumunan ng pinsan ng presidente. Tama si Bersamin dito, maayos ang gawa ng budget mula sa DBM, tapos pagdating sa kanila, gulo-gulo na dahil kung ano-anong insertion ang pinaggagawa. Not a very well written statement, not very, how do you call this, elegant in language. But here are the major points. The cabinet, take note, it is made by the cabinet, not the president. Ulitin ko ha, it says that the cabinet strongly objects, okay, to the recent spins coming from the House of Representatives. Next, the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch or hold any effort to hold the budget process hostage. Yes. All our investigations into the anomalies, what investigations, will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. So, ulit. Sino ang nag-issue ng statement? Executive Secretary Lucas Bersamin. Who is he talking about? He's talking about the House, but who is making the accusation against the House? It is the cabinet. Hala, bakit cabinet? O diba? Why the cabinet? Why is it, why not the president? For that matter, sino ba ang nagsasalita dun sa Kongreso? Clearly, it's not the Speaker of the House. It is the various congressmen. So yung mga individual na mga kongresista, hindi po sila kinatawan ng buong kamara. Ang kinatawan ay ang Speaker of the House. So ano tong kadramahan nito? Well, nung nag-umpisa ito, ang nagsasalita nga ay ang mga kongresista. Hindi nagsasalita si Speaker Martin. Pero yun pa man, nung nag-akusa na mayroong mga ghost projects o mga anomalya sa flood control projects, si PBBM ang nagsasalita, presidente. Ang nakagingan, mga miyembro ng Kongreso. Sinong nakikita natin? The president took aim at some legislators. Did he mention his cousin? No, but his cousin is the head of the House of Representatives. Sumagot ang mga kongresista, ang ilang kongresista, anong sabi nila? Ang mga insertions nangyari sa sa National Expenditure Program. Okay? Meaning, kayo executive, kayo ang gumawa ng mga singit. Hindi kami. Oh, tama. Ngayon, ang sumasagot na, gabinete, hindi na ang presidente. At ang sagot ay, oy, maglinis-linis muna nga kayo dyan, gawin niyo trabaho ninyo. Na-realize nila na si presidente was attacking pababa towards congressmen, and the congressmen were hitting the president. Ano yung rule? Huwag kang papatan sa mas mababa sa iyo. You acquire the size of your enemy. Ibig sabihin, kung malaki ang titirahin mo, lalaki ang image mo. Pero kung mababa ang tinitira mo, gayon ang magiging image mo. So the House is aiming upwards. At sumasagot sila, nagre-respond sila, although hindi nila sinasabi presidente, no? Kahit paano may takot pa rin. Pero alam natin na ang response is from the impetus provided by the president. So, sino nakakalamang? Yung mga kongresista. Na-realize ng executive, so cabinet ngayon ang sumasagot. Pero wait,
Kailan ba naging kinatawan ng cabinet kumbaga, kailan ba pwede magsalita ang cabinet? Sila ba ay sumasalag para sa presidente? Or is it because the president has been ineffective? Ay, di tayo sure dyan, pero nakikita natin, labo-labo na. So, totoong nagtitirahan sila, nagbabatuhan sila ng mga akusasyon. Sabi ng presidente, kontratista at ilang mga legislators. At syempre, sa pagkikilatis ng mga flood control projects, nakikita natin na in the Senate investigation sa Blue Ribbon Committee, ang binabanggit ni Secretary Bonoan ay sumusunod lang daw sila sa GAA. Sumusunod lang daw sila kung ano ang priority projects. Hindi sila nag-implement ng National Flood Control Program, hindi sila nag-provide o humingi ng pondo para sa River Basins Project, hindi nga nila in-acknowledge itong na-unearth ni Congressman Ungab na foreign assisted projects or official development assistance. What is very, very clear right now is hindi na nakokontrol ni PBBM ang naratiba. Nung siya po ay naglabas ng balita o nag-akusa directly or indirectly sa ilang mga kongresista, the narrative has since gotten away from him. Maliwanag dito that the president, hindi naman siya talaga after na may makasuhan, hindi niya interest na habulin ang mga nanakaw na pondo. Hindi. Ang purpose niya ay magpa-cute para tumaas ang kanyang trust and approval ratings. Because if he really intended to go after the people na may sala, kung talagang intention niya ay habulin niya yung mga tao na tunay na may sala pagdating dito sa sa flood control, then umpisa pa lang nagpa-imbestiga na siya. Umpisa pa lang ay dapat meron na silang mga he had quietly opened an investigation at nagpaariba na siya sa Anti-Money Laundering Council. Remember, it is under the executive. O, di ba? Mayroon ba inutos sa NBI o sa CIDG na mag-imbestiga? Parang wala. Ang pinag-uusapan ng presidente ay mag-form ng parang task force o so-called independent body. Pero how can you be independent if the president created you? So, muli, nakikita natin that it was really intended to simply be a strategic response to his crashing ratings. Did he intend to investigate? No. Hanggang ngayon, napakatagal, walang kamadali-madali when it is entirely possible na tumakbo na yung ilang mga may sala o nagtago na sila, hindi lang ng mga ill-gotten wealth, kundi pati ng ebidensya. Baka naglilinis na ng mga libro ang ilang mga ahensya dahil ang tagal bago ma-form pa lang yung investigative body. Buti na lang umariba ang Senado at nag-umbukas ng inquiry in aid of legislation si Senator Rodante Marcoleta. But in the background, ano ang nangyayari? Ayon sa balita, umuwi na daw si Royina Garma, dating, chair ng sweepstakes. Okay? At supposedly involved sa pagka-unalive ng isang opisyales doon sa kanyang sariling ahensya. Pilit pinatestify si Ms. Garma laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa infamous Quadcom inquiries noong 19th Congress. Tila hindi masyadong natapos yung pagsasaksi ni Ms. Garma, siya po ay biglang milagro nakapunta sa Estados Unidos kasama ang kanyang anak. But not before she provided supposedly damning evidence against PRD. Ano po ang mga nangyayari? Tuloy-tuloy po ang inorganisa ng Department of Justice mangolekta ng ebidensya o mga witnesses o mga saksi tungkol dun sa mga pumanaw during the drug war. Tuloy-tuloy pa rin kahit inaamin nila na wala pa rin silang DNA evidence tungkol dito sa mga so-called missing sabongeros. Muli, anong nangyayari dito? In the background, these things are happening. In the background, what does this mean? What does this say? Supposedly, itong si PBBM wants to recover his lost trust and approval ratings. Pero mali yung basa niya. Akala niya pag nagbunyag siya ng korupsyon, pag nilabanan niya ang mga tao which he knows very well are also responsible for his falling ratings, kasi
paano ba naman pinsan mo ang head ng House of Representatives at ang daming akusasyon tungkol sa mga katiwalian di umano laban sa ilang mga legislators. Nadadamay ang presidente dahil natural weak leadership. So, ano ang ginagamit niya to bolster his sagging ratings? Etong flood control. Kunwari, anti-corruption si Presidente Marcos. But really, 3 years niyang pinalipas ang mga pangyayaring ito. Bukod pa dyan, tuloy-tuloy pa rin niyang tinutulungan ang pag-prosecute kay former President Rodrigo Duterte. Talaga bang gusto niyang tumaas ang ratings niya? O wala na lang, this is just something to do? O gumaganti lang siya sa pinsan niya who he believes is responsible for his falling ratings as well? Sabi ni Alan, MIU ang pag-asa natin na nawala si BBM pero sayang kasi wala na silang boss. Ang sinasabi ng mga kakilala natin na MIU, lalabas sila pag andyan na ang mga tao. Hindi pwedeng before that kasi sila ang protector of the people and of the state. Ayan ang sinasabi nila. Take it however way you want to. Sabi ni Alan, gagawa ng independent body si Kiko para pagtakpan yung corruption ni B. Ayaw nila ng matuwid. Magandang gabi kay AIC. Sabi ni Florencio, tangog, BBM resign. Sabi ni Ma'am Marlene, naiiyak na siya sa sobrang stress. Di niya alam kung paano niya malulusutan mga palpak niya sa gobyerno kaya need pwesto si Boying, last card na nila yan. Correct. And in the midst of all this, mayroon pang ang contest. Mayroon pang ang ongoing selection para sa susunod na ombudsman. Ang ombudsman po ang graft fighter ng gobyerno. Ito po ang nag-iimbestiga ng mga opisyalis at ilang kawani ng gobyerno sa mga existent na katiwalian o violations na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder law, violations ng revised penal code on crimes of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. Ang mga yan, mahalaga ang mga yan kung kaya't nakikita din natin na mayroong mga kandidato na hindi karapat-dapat dahil medyo magiging delikado o madidisgrasya ang opisina kung political dynasty. Halimbawa, miyembro ng political dynasty ang maupo o may conflict of interest yung tao na yon. So, while all of this is going on, the president is still trying to save his image. In other words, binabaha na yung mga tao ay nananamantala ka lang. Ang ginagawa mo ay nagpapapolitical pogi points ka of a tragedy. And the tragedy is bunga ng kapabayaan ng gobyerno mismo. May mag-argue, matagal na yung issue ng flooding, matagal na yung ganito, ganyan. Of course, wala naman nagsasabi na ngayon lang ang baha. Ang problema, 2022, inaprubahan yung mga matagal ng kinikilatis na big ticket items pagdating dito sa flood control. Ang na-uncover ni Congressman Ungab, ODA and FAPs na pinadala sa Kongreso that were part of the budget in 2024, meron ding counterpart funding na nanggaling sa Philippine government nilaan for the purpose of these big ticket flood control projects, pero nag-disappear lang sila parang bula in the 2024 budget. At 67% po ang nabawas doon naman sa allocation. Take note yung allocation na yun, foreign funding and local counterpart funding, 67% po ang natanggal in 2025. So, is the president really serious? Aba, siya po ang magsabi. Because siya yung pumirma ng budget. May mga provision na nilagay doon sa Budgetary Act, doon din sa National Expenditure Program. Nilagay ng DBM sa National Expenditure Program ang ilang mga nakalaan. Hindi lang po dito for the ODA and FAP, pero doon din, meron din sa mga automatically allocated na special concerns, such as but not limited to, yung NCCA at saka PhilHealth. Automatic ang allocation doon, ngunit for some reason, nabawasan pa o nadagdagan nila ang provision kung saan pa pupunta ang mga ito. Galing talaga. Sa gitna ng lahat niyan, sinabi rin ng Kongreso, ganun.
sabi ng DBM sa Senate investigation sa Blue Ribbon Committee, pagtatapos namin ang National Expenditure Program, pinadadala na namin yan. At ang mga singit ay nanggaling sa Kongreso. Sabi ng Kongreso, not true. Dahil sa sinasabi niyo yan, isusoli namin sa inyo ang National Expenditure Program. Ang dami niyong mali, ang dami niyong singit, ayusin niyo yan. Kaya sumagot ang cabinet at sinabing, ayusin niyo muna ang bahay ninyo. Walang provision sa saligang batas na nag-aalaw na isole ng Kamara ang National Expenditure Program. Mukhang aabot ng Korte Suprema to. Katawa-tawa naman ang House kasi matapos nilang isumite o ibalik sa Department of Budget and Management ang National Expenditure Program, nag-hold pa rin sila ng hearings. Kung sakasakali at tunay na soli na nila ang NEP sa DBM, ano yung dinidinig nila dun sa Appropriations Committee? Kala ko ba wala na sa inyo yung NEP? Kala ko ba isinuli ninyo? Sabi nila, tinitingnan pa rin namin itong mga nasa NEP in the chance na ito pa rin ang mag-a-appear in the next NEP. Labo. Sabi ni Cloud, sabi ni Melena, resign BBM. Sabi ni Guillermo, bakit yung mga high profile ang takbuhan Amerika pag low profile hanggang Asia lang? Sabi ni Arsenio, pinagpalang gabi ang naway patuloy po kayong palakasin at ingatan ng ating Diyos sa pag-usog ng katotohanan. Sabi ni Kent, may speech pa po si BBM na sinabi niya, yung mga bagyo daw ay hindi na sumusunod sa schedule. Di ko ma-imagine na may marinig ko yan sa isang presidente. Ay nako. Diba? Sabi ni Cloud, who the thunk that in our history, narcissists on both sides ng ating revolution, both Aquino and Marcoses or narcissists, concerned lang sa image nila at supposed legacy. O, ayan. Moral of the lesson. Huwag magpapabudol. Sabi ni Ma'am Christine, floods weren't like